po sa Panginoon. Maaari po ay nagtataka kayo kung bakit ganito na naman ang kamay ko. Niloloko ko ng mga pinsan ko para daw akong santo ninyo. Ay nahihirapan po ako kasi hindi pwedeng sumobra sa 2 points ang exhortation po natin ngayon kasi hindi ko wala nang isang daliri. Ano, so, yung kagaya po nung nakaraan, ganun pa rin po ang nangyari sa akin. Same daliri, yun pa rin po ang nangyari. Meron daw pong oblique fracture sa 5th metacarpal bone, sabi nung sa x-ray. Medyo challenging po ngayon sa bahay. Gawa nga po nung nangyari sa akin. Medyo nahihirapan po ako sa magluto sa amin kasi nahanap-hanap ng asawa ko ang aking luto. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat ang kanya pong biyaya ay sapat sa amin pong buhay. Papasalamat din po ako sa Panginoon sa buhay ng aking nanay na talagang inuubos ang lahat para sa support sa kanyang mga anak. Kaya salamat sa Diyos sa mga bagay na yan. Salamat sa Panginoon. At sa oras pong ito mga kapatid, ay samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaralan. Buklatin po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Juan. John chapter 10 verse 10. Sige po. John chapter 10 verse 10. Kung nakita na po natin ang ating pong talata, babasahin ko po. Sundan niyo po ako. Juan 10:10 or John chapter 10 verse 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came, this is the Lord Jesus speaking, I came that they may have life and have it abundantly. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y saglit na yumukot manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang minsan pa'y matunghayan namin ang kagandahan, hindi lang ng iyong salita, Panginoon, kung hindi kung ano ang ginawa mo sa amin pong buhay. Tunay, Panginoon, na sa oras at punto ng buhay namin ngayon, madaling isipin na kami po ay nahihirapan o tila baga may pagkakataon na parang kami napabayaan. Ngunit nananatili ang katotohanan ng iyong salita at ng iyong ginawa na kami ay may buhay na sagana sa Panginoong Jesus. Kaya patuloy po naming dalangin na sa itong Espiritu na manguna sa amin. Lukuban kami at pangunahan kami, bigyan ng kaliwanagan, Panginoon, upang maisapamuhay po namin ang iyong salita at mabigyan ng kagalakan ang bawat sandali ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo po, sa mga oras pong ito, ay nagaganap o matatapos na ang election po sa US. At ang nanalo po, siguro official lang ngayon, ang nanalo po ay si Donald Trump. Alam niyo po, buong 4 years ng panunungkulan po ni Joe Biden, ang daming mga umiyak. Sabi nila, ang bagsak ang pamumuhay sa Amerika. Kawawa naman ang mga ang mga Amerikano. Bagsak ang aming ekonomiya, bagsak ang aming seguridad. Ang daming ang mga bilihin ang tataas. At ang sabi po nila, si Donald Trump lamang ang makakapagligtas sa amin. O si Donald Trump ang magiging savior. Siya ang mag-aahon sa muli sa aming kahirapan at muling mamamayagpag ang bansang Amerika. Alam niyo, ano pong pangit doon at hindi tama? Ano pong masama sa ganong ideolohiya? Alam niyo po, tayo bilang mga tao, minsan ang kasaganaan ng buhay ay nakaasa o nakapatong hindi lang sa isang tao, minsan sa isang bagay, o minsan sa mga pangyayari. Tila baga parang dito tayo umaasa at humuhugot ng pag-asa natin. Ganyan din po tayong mga Pilipino. Meron po tayong mga kinakapitan na dito tayo umaasa at humahagilap ng kasaganaan sa ating pong buhay. Pero alam nyo po, ako po ay nandito ngayong gabing ito para sabihin sa atin na ang kasaganaan ng buhay ay matatagpuan lang natin kung si Kristo ay nasa atin. Ang kasaganaan ng buhay ay ating matatagpuan
kung si Kristo ang nasa ating buhay. Alam niyo po, tatlong bagay po ang ating titingnan ngayon. Sobra ko ngayon sa tatlong bagay po ang ating titingnan ngayon kung papaano tayo nagkaroon ng masaganang buhay sa atin pong Panginoon. At by the end of this sermon or this exhortation, mga kapatid, ako po'y nananalangin na magsisimula po tayong mamuhay ng may kasaganaan sa ilalim po ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Una po, mga kapatid, dalhin ko po kayo sa Ephesians chapter 2, verse 1. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Ephesians chapter 2, verse 1, ano ang estado natin sa ating pong buhay? Ang sabi po dito, you are dead in your trespasses and sins. Brother Cam, nahihirapan na ako sa aking dalawang daliri. Papatay na lang nung in. Hindi ko na alam kung paano ko hahawakan. Papatay na. Yan! Okay. Again, basahin po natin kung saan tayo kinuha ng Panginoon. Ang sabi po dito, and you were dead in your trespasses and sin. Bago po tayo nakakilala sa Panginoon, ito po ang realidad ng ating pong buhay. Tayo po ay sadlak sa kasalanan. Sa katunayan, tayo po ay kontrolado ng kasalanan. At kalimitan, hindi natin napapansin. Kasi nga po, tayo ay patay, walang kamalayan. Tayo ay hiwalay sa Panginoon. Hindi natin nakikita ang liwanag ng Diyos. Hindi dahil wala ang liwanag ng Diyos, kundi kusa tayong lumalayo mula dito. Sangayon din po sa salita ng Panginoon. So ito po ang kalagayan natin. Para po tayong isang salagubang na nakatali ang paa. Nung kami po yung mga bata, ang ginagawa po namin tuwing summer, umaakit kami ng puno ng mangga at aming niyuyug-yug ang sanga. Pag kayug-yug ng sanga, mamamatak ang mga salagubang. Ang salagubang na puputulan namin ng paa. Pag naputulan ng paa, doon tatalian. Pag nakalipad siya, ang gagawin ng mga bata, magtatakbuhan, papaikot-ikotin yung salagubang. Kahit gusto niya lumayaw, papaikot-ikotin, takbo, hatak. Kung saan hatakin ng bata, kung saan ko hatakin yung salagubang, doon sumusunog yung salagubang. At yung salagubang, para ba siyang pagod na sa kanyang buhay. Pero hindi, gagawin namin, papaikot-ikotin pa namin hanggang sa mali yung lilipad uli yung salagubang. Alam niyo po, ang buhay ng tao ay parang isang salagubang. At ang taling sinulid na nakatali sa kanya, yan po ang tali ng kasalanan. Kaya kung saan tayo hatakin ng kasalanan, doon tayo pumupunta, wala po tayong choice. Ito po ang estado nating mga kapatid bago dumating si Kristo sa buhay natin. We are in bondage of sin. Kaya po ang buhay na ibinibigay ni Kristo, sangayon po sa atin pong puntos, ay buhay pagkatapos ng pagkakagapos natin sa kasalanan. Tayo pong lahat ay nakagapos sa kasalanan. We are in bondage to sin. At kung saan tayo batakin, doon po tayo pupunta. Pero dahil sa yaman ng habag at biyaya ng Panginoon sa ating pong buhay, ituloy po natin Ephesians chapter 2. Sabi po dito, you once walked following the course of the world, following the prince of the power of the air. Ito po yung mga bumabatak sa tanikala ng kasalanan, which is now at work in the sons of disobedience, among whom we once lived according to the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and of the mind, were by nature children of wrath. But listen, look at verse 4. But God, being rich in mercy, dahil sa yaman ng habag ng Diyos at sa dakila ng kanyang pag-ibig na iniibig sa atin, made us alive together with Christ. Pinutol ng Panginoon ang tanikalang gumagapo sa atin sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang buhay na masaganang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi na tayo tau-tauhan ng kasalanan.
Pero minsan, kagaya din ng sa lagubang, kahit putol na at hindi na nakahugpong sa kanya ang sinulid, kinakalawkaw pa rin niya yung sinulid. Hindi pa rin siya makawala. Hindi dahil nakatali sa kanya ang sinulid, kung hindi siya mismo ang kumakapit dito. Mga kapatid, minsan po sa buhay natin, hindi tayo kontrolado ng kasalanan, pero tayo mismo ang kumakapit dito. Amen? That's why minsan tayo ay miserable. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan na mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Kagaya po ng memory verse natin kanina, John 8:36. If the Son sets you free, you are free indeed. Ang sabi po ng Panginoon, lumingon ka sa paligid mo. Tingnan mo, sino ang nag-aakusa sa'yo? Kagaya ng sinabi niya sa babaeng nais batuhin ng mga tao. Kung tayo'y pinalaya ni Kristo, tayo'y malaya ng lubusan. Mga bago na tayong nilalang. Tayo po'y mabubuhay na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. May kakayanan na po tayong mabuhay sang-ayon sa Panginoon. It does not mean that you are free na hindi ka na muling magkakasala. At kung nagkasala ka, hindi ka tunay na pinalaya. The Lord knows our frame. Kilala tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon, pwede tayo magkamali. Kaya po ganun kayaman ang pag-ibig ng Diyos. Na kung ating i-confess ang ating kasalanan, tayo ay papatawarin ng Panginoon. Ang sabi po ng talata, nakahanda ang Diyos na patawarin tayo. But we look forward to the time na ang impluensya ng kasalanan po o presensya ng kasalanan ay mawawala na sa atin totally. Right? But right now, we are free. Kaya mabuhay po tayo mga kapatid na malaya na sa kasalanan. Sabihin natin sa ating sarili, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa akin. Pwede kaya natin mga kapatid. Kaya po nating mabuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Muli, ang lagi ko pong naaalala sa sinasabi ng teacher ko sa Bible School, if you're a Christian, you are not sinless, but you are sinning less. Yan po ang karakter ng buhay ng isang Kristiyano na patuloy na binabago ng Diyos sa kanyang pamumuhay. Nababawasan ang kanyang kasalanan hanggang sa umabot sa punto na siya'y pupunta na sa langit. Ano po? Yun po ang kasukdulan nating lahat. Pero habang nasa lupa po tayo, patuloy po ang pagbabago sa atin ng Panginoon. So yan po ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Life after the bondage of sin. Pangalawa po, yung buhay pagkatapos ng atin pong pakikibaka sa Panginoon. Bagong tayo pumunta po sa sunod nating talata, kung babalikan po muna natin itong Ephesians chapter 2. Ang sabi po dito, in which you walk, umpisa ko sa verse 1, and you were dead in your trespasses and sins, in which you once walked, according to the course of this world, following the prince of the power of the air, and the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Ito daw ang estado natin nung tayo'y lumalakad sa kasalanan. Alam niyo po, ang paglakad sa kasalanan o pamumuhay sa kasalanan, yan po ay pamumuhay laban sa malinaw na kagustuhan at kalooban at katangian ng Diyos. Sa makatuwid baga, ay pagtalikod sa kanyang salita at pagsuway dito. Yan po ang kasalanan. At ang pamumuhay daw natin ng kasalanan ay pamumuhay sa disobedience. At kung ang isang tao ay disobedient o ang isang anak ay disobedient sa kanyang magulang, anong tinatawag natin? Itong batang ito ay swail na anak. Itong anak na ito ay rebelde. Kung ang isang grupo ay kontra sa gobyerno at gusto nilang pabagsakin ng gobyerno, ito ay tinatawag na rebel group.
o rebeldeng grupo at sila ay kaaway ng gobyerno. So sa ating pong pagkakasala, tayo po'y itinuturing na rebelde ng Diyos laban sa Diyos. At kung tayo'y kaaway ng Diyos, tayo ay pupuksain ng Diyos. Ngunit, dahil si Kristo ang Diyos ay maibigin sa atin because of His great love once again. Siya'y naparito sa lupa upang magbigay sa atin ng kapatawaran. At hindi lang kapatawaran at kalayaan sa ating kasalanan. John 1:12, for those who receive Him and believed in His name, that is the Lord Jesus Christ, to them, He gave the right to become children of God. May bago tayong pangalan. May bago tayong apelido. Kasi tayo'y ibinilang sa bagong pamilya. Sino po ang nagsabi na tayo ay anak ng Diyos? Sino ang nagbigay ng karapatan? Tayong mga tao, nagsabing ako ang anak ng Diyos, o ang Diyos ang nagbigay ng karapatan sa atin? It is always God who gives us the right to become children of God. So mga kapatid, nung tayo po ay nanampalataya kay Kristo at sa Kanyang ginawa, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng bagong pamilya. Lagi nga pong sinasabi sa mga young people, yung young pro na ulit ko din sa kanila. Ang anak, ang natural na anak ng mag-asawa ay mahal yan ng magulang. Walang choice. Kung anong lumabas, mamahalin. Yun ang anak eh. Ano po? Tama po. Mahal. Automatic. Pero yung pong pag-aampon, choice po nung nag-ampon nung magulang kung mamahalin niya yung anak at kanyang aampunin. It is the Lord's choice to love us freely. To love every man freely. Alam niyo po, pwedeng hindi magligtas ang Panginoong Diyos. Mananatili siyang Diyos. Mananatili siyang maluwalhati at banal. Pero tayo ay piniling pakitaan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. No matter how unlovable we are. Lahat po tayo, we are not worthy of God's love, mercy, and grace. Kaya nga po grace, unmerited favor. Kung ang pagliligtas ng Panginoon ay nakasalalay sa ating itsura, paano naman kami? Kung ang pagmamahal ng Panginoon ay contingent sa naabot natin sa buhay, paano naman kami? Kung ang pagmamahal ng Panginoon ay contingent sa tinapos mong kurso, aba, 2 course ang natapos ko. Di ba? Pwede ba pag malaki, aba, 2 course ang natapos ko. Pero ang Panginoon po, He freely loves everybody. At yung mga taong tumanggap kay Kristo, sila po ay kinupkop ng Panginoon. At binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At meron na tayong karapatang tumawag sa Diyos natin ng Abba, Father. Kung paano ka magtatakbo sa iyong ama dahil ikay may problema o sa iyong ina dahil ikay may problema, kung tinalikuran ka na sa sanlibutan, pakiramdam mo'y wala kang kakampi, pero pag uwi mo sa inyo, mga magulang ko ang tatanggap sa akin, alam ko. Ganong pakiramdam po at ganong karapatan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Gano'ng kasarap mamuhay na ang hahatol sa sanlibutan ay iyong ama. If you are in Christ, if God is for you, nothing is against you. Walang lalaban sa atin o walang maghahatol sa atin. So, mga kapatid, mamuhay po tayo bilang isang mabuting anak. Mabuting anak ng Diyos.
kung paano po tayo nag-strive na maging proud sa atin ang ating mga magulang, ganon din po tayo magpursige. Na sa bandang dulo ng ating buhay, maririnig natin ang sinasabi ng Diyos, "Well done, my great and faithful servant. Tumuloy ka sa aking kagalakan." Let's long for that, brothers and sisters. Yamang tayo po hindi kaaway na ng Diyos. Yamang tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos. And last, ang buhay na masagana ay buhay pagkatapos ng kamatayan. John 11, chapter 23 to 26. Muli, buksan po natin ang atin pong John chapter 11, again. Ito po ang sabi ng Panginoon. John chapter 11, John chapter 11, verse 25. Okay, let's go to verse 25. Jesus said to her, "I am the resurrection and the life." Again, whoever believes in Him, Jesus Christ, though he may die, yet he shall live. And everyone who lives and believes in Him, Jesus Christ, shall never die. Brothers and sisters, this is the ultimate life that we want. Kasi kung contingent po ang ating kagalakan o abundance ng ating buhay sa mga bagay na naandito, kayamanan man yan, pagkilala man yan, magandang pangalan man yan, magandang bahay, maraming ari-arian, what shall it profit a man if he gains the whole world and yet his soul will burn down in hell? Brothers and sisters, the abundance of life that God is giving us is eternal life in Him and with Him. Mga kapatid, yan po ang buhay na meron tayo. Pakinggan po natin muli ang sinabi. Yung pong mga nanampalataya kay Kristo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kailan po tayo nanampalataya kay Kristo? Ngayon? O pag tayo namatay, doon tayo mananampalataya? Di po ba ngayong buhay na tayo, nanampalataya na tayo kay Kristo? Kung nanampalataya tayo, doon binibigay ang buhay na walang hanggan, hawak na po natin ang masaganang buhay ng Panginoon. Mga kapatid, masagana na po ang buhay natin kung tayo ay na kay Kristo. Tumatanong na tayo sa pangwalang hanggan. Though you may die in the flesh. Ba, November 1, ang daming nagluluksa. Parang nasariwa sa kanila yung pagkawala ng kanilang mga kamag-anak. But in 1 Thessalonians, I don't want you to be uninformed, my brethren. Ayoko kayong mabuhay na parang mga walang pag-asa. Merong muling pagkabuhay. At alam niyo po ba, may muling pagkabuhay para sa lahat ng tao. Even the unbelievers may muling pagkabuhay. But they will be thrown into the lake of fire para ipagpatuloy ang kanilang kamatayan, hiwalay sa Panginoon. At tayo ay dadagitin ng Panginoon, titipunin ng Diyos sa langit. At doon, papawiin ng Panginoon ang lahat ng ating pigati, ang lahat ng ating luha. Tayo po'y mamumuhay ng may kasaganaan. Diyan po ay nagsisimula sa oras na ito. Kaya para po sa ating mga nakikinig na nais matamasa ang masaganang buhay na ito sa atin pong Panginoong Hesukristo,
ang Panginoon po ay nangungusap sa inyo. Hindi po ito para lamang sa iilang tao, kung hindi ang kagustuhan ng Panginoon na maligtas ka sa iyong mga kasalanan ay para din sa iyo. Magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya ka kay Kristo Jesus bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. Kilalanin mo siya patuloy sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang buhay na masagana sa piling ng Diyos ay maaari mo din makamtan. Para sa atin po mga kapatid, tayo po ay mabuhay ng may kagalakan. Sapagkat nasa atin na ang masaganang buhay. Huwag tayong matakot sa anumang ihaharang ng hamon ng buhay na ito. Yamang nalalaman natin na anumang ating pinagdadaanan ay para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po'y patuloy na maglingkod sa Diyos na siyang nagligtas sa atin at nagbibigay sa atin ng buhay na masagana. Tayo po lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat pinutol mo ang tanikala ng kasalanan na gumagapos sa amin. At kami ay binigyan mo ng bagong buhay at bagong pagkatao na sumusunod sa iyong kalooban. At binigyan mo po kami ng bagong pangalan at ibinilang sa iyong tahanan. At binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan sa piling ninyo, O Diyos. Kaya patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang buhay na ito ay hindi lamang po namin maramdaman at maranasan, kung hindi aming ipamalita sa lahat ng tao upang maranasan at maramdaman din po nila ang masaganang buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat.